Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo pa nanonood. Please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang pong ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic na ngayon po today's reflection. Gaano nga ba kahalaga ang relasyon mo sa Diyos? Gaano ba kahalaga ang relasyon natin sa ating pamilya? So paano mo malalaman kung ang tao ay single, married, single parents, double, at kung ano-ano pa. Sa Facebook mo malalaman sa modern time natin ngayon. Diba? Makikita mo yung kanyang profile picture, yung kanyang information, status, di ba? At kung ano-ano pa. Then nung sa una pa, nung nilikha ng tao, ang tao ng ating amang nasa langit, di ba? Una si Adan. Tapos ang sabi niya, mukhang hindi babagay, di ba? O hindi mabuti sa tao na walang kapartner. Kaya nga habang natutulog itong si Adan, kinuha niya yung isang tadyang niya at ginawa niya nga itong si Eva na bilang partner niya. So sa una pa ay talagang gusto ng Diyos na makipagrelasyon sa tao. Yun na nga lang, sa unang pagkakataon din, sumuway kaagad itong si Eva at Adan. Kaya nga sabi sa Marcos chapter 2 verse 16, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa, kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. So yan ang original na plano ng Diyos sa ating mga tao. Subalit yun na nga, sa kalaunan, sa dami ng tao, minsan nasisira ang relasyon ng isang mag-asawa kapag may mga bumubuyo na, sinisiraan yung isa't isa, o mismo mag-asawa, di ba? Kahit tayo guys, may asawa tayo pero wala pong perfecto talaga yung relasyon, di ba? Hindi pwedeng hindi kayo mag-aaway. Meron kayong bagay na pagtatalunan. Marami pa, di ba? Kasi wala na mga matinong relasyon kung hindi nag-aaway. So, kung abnormal ang relasyon na hindi nag-aaway, minsan, okay lang din. Pero madalas, hindi tama dahil nga baka mapunta sa hiwalayan. So, anong mas magandang gawin, di ba? Para tumagal ang relasyon. Dahil sabi nga ng mga matatanda, ang mapag-aasawa ay hindi parang kanin na pag iyong sinubo at ikay napaso ay iluluwa mo na rin. So marami ngayon mga tao, particularly sa mga mag-asawa, kaya naghihiwalay. So ang isang dito, sikreto, kagaya ko guys, may asawa na tayo, hindi rin naman tayo perfecto. May mga kasalanan din tayo nagagawa, may mga kainahan tayo. Pero ang importante, nakalagay din sa Biblia, na kung may sama ka ng loob sa asawa mo, o sa mahal mo sa buhay, bago pa lumubog ang araw, kailangan ay mag-usap na kayo at magbati na kayo. Dahil nga, kapag pinatagal mo na yung pinatagal yan, diba? Nandiyan na yung pride mo, hindi na kayo nagpapansinan, magkasama kayo sa isang bubong, pero parang wala lang, di ba? Aabot na sa pintong maghiwalay na kayo. Pero kung nag-usap kayo, ano man ang hindi nyo pagkakaintindihan, ay sigurado ako na maayos nyo at tatagal ang relasyon. At siyempre, importante rin yun, yung give and take, di ba? Hindi puro ikaw ang bida. Dapat minsan kontra ka din. Di ba? Huwag din ikaw laging magdidesisyon. Kailangan pareho kayo. Kaya nga sabi sa Biblia, okay, kayo ay magiging isa. Isang desisyon sa buhay, di ba? Kung ano ang dapat yung gawin. Isang desisyon kung ano mapagkaisaan nyo para sa ikabubuti ng pamilya. So kaya nga napakahalaga. Ganon din, di ba, nung bumaba ang ating Panginoong Yesus mula sa langit papunta dito sa lupa, nagbuo din siya ng pamilya, di ba? Itong si Mama Mary, di ba? Kaya nga siya yung biological mother niya dito sa earth bilang isang tao, di ba? At meron siyang tatay na itong si San Jose. So nakita natin, di ba, noon pa man, ganun na yung hangarin ng ating Panginoon Jesus na mapag-isa o yung relasyon ay mapagtibay ng bawat pamilya. Kasi talagang
gusto ni Lord na maayos, di ba? Ngayon na nga lang nagkakaproblema sa dami ng mga issue. Ngayon, di ba, kahit sa social media, di ba, nakikita natin na minsan may away yung mag-asawa pero nilalabas in public, o kaya naman yung mag-ina, di ba? Lalo na sa mga celebrity, nakikita natin yan case, di ba? Nag-aaway yung nanay at tatay, nag-aaway yung anak tsaka yung nanay, o yung anak at yung tatay, o yung magkapatid, di ba? Sa politika, nag-aaway din. At kung ano-ano pang mga bagay na pinag-aawayan ng tao. Pero importante guys, sabi ko nga, mag-aaway man, dapat mag-aayos din. Di ba? Sikapin mangibabaw yung kahinahunan at maayos na pag-uusap at ayusin kung ano mang hindi dapat gawin at kung ano man dapat ayusin. Di ba? Doon tatagal ang ating relasyon. Pero pag inunan natin ng Diyos sa ating relasyon, sigurado, laging maayos ang ating relasyon sa ating mga kapamilya, kaibigan, at kapwa-tao. So, yun po ang ilagay natin sa ating isipan, na hihilingin natin sa Diyos, na sana lagi tayong understanding, maunawain, mainahon, hindi mainitin ang ulo, kundi lagi tayong magdesisyon ng ayon sa tama, di ba? Para sa ikabubuti ng pamilya. Kaya sa kapatid natin ngayon, nanonood sa aking vlog, na matinding karamdaman, ganun din sa pamilya na nagkakagulo at sa pinansyal na problema nating lahat. Sabayin niyo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at ikay magtiwala sa ating Panginoong Yesus at buo ang iyong relasyon gaya ng dinidiscuss natin ngayon, ano man ang iyong kahilingan sa kanyang pangalan, na tsak yun ipagkakaloob niya sa tamang panahon. So type yung manalangin. Lord, bless niyo po ang kapatid namin na nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na. Tinaningan na rin ang kanyang buhay. At kung ano po ang mga karamdamang bumabalot sa kanilang katawan, ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplosin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po yung kanyang karamdaman. Yakapin ng mahigpit. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong luloob. At ganoon din po sa pamilyang hindi maayos ang relasyon, nagkakagulo, nagkawatak-watak, dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa hindi pagkakapatawad sa isa't isa. So, ipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mahinahon, at maayos ang kanilang relasyon. Pagbigis-bigisin niyo po muli ang kanilang pamilya. At ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan po namin lahat, lalo na yung mga kapatid namin walang-wala, ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas, hinahanap pa po, Lord, pinuproblema pa kung saan itatawid ang kanilang pamilya. So, i-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya at patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus, Espiritu Santo. Thank you very much po.